nag-iingay dito mula po dito sa Union Square ng San Francisco. At ako po'y napakape muna at habang na ngayon nagkakape, tayo mag-usap at magkwentuhan. Ang tanong malakas ho ba aking volume? Kasi minsan mahina, minsan malakas. I hope mailagay nyo ho dyan ang naririnig nyo kung okay po ba o hindi. Pag-usapan po natin itong issue patungkol ho kay Dilima. Alam mo, noon pa lang sinabi ko na ho ito sa inyo. Dali, medyo chinichipon ako. Sinabi ko na ho ito sa inyo noon pa lang na there will be a time na mapapalabas yan si Dilima. At tama nga ho tayo. Yan ang hula nating lahat noon di ba? Lalabas ho. Lalabas ho si Dilima. Alam mo na, syempre, ang script ng gobyerno natin, lalong-lalo na to si Remulla, ang script niya, separation of powers. Diba? Yan ang kanilang lagi sinasabi, separation of powers. Pero sabi nga, ganda nung sinabi ni Atty. Topacio, panalo yung sinabi niya, kung hindi pinabayaan yung mga witness na nag-recant. Kasi tandaan ninyo, maraming dahilan kung bakit nagre-recant ang isang witness. Diba? Lalo na nga sa Pilipinas, nagkakaroon tayo ng panawagan na dapat mas matindi ang ipataw ng parusa sa mga nagre-recant na witness. Ang isa sa mga dahilan ho na nagre-recant ang isang witness is hindi ho sila nakakakuha ng suporta. Diba? Hindi ho sila nakakakuha ng suporta sa gobyerno, hindi ho sila binibigyan ng sapat na proteksyon. At syempre, hindi mo masisisi. Hindi mo sila masisisi kung sila po ay ayaw na mag-testify para ho sa gobyerno. Kasi kawawa nga naman ho sila, di ba? Ito na nga ho ang nangyari. Mukhang pinabayaan na, di ba? Dahil sabi nga ni Atty. Topacio, dahil doon sa recantation na nangyari, humina ho yung kaso ni Dilima. Kaya ho, napalaya o napagbigyan na mag-bail ho si Dilima. Although may isa pang case, kaya lang sinasabi nga dun sa mga nababasa nating mga opinion, mukhang mahina na ho yung kaso. So asahan na ho natin na sunod-sunod na ho ang paglaya. Sabihin, susunod na talaga yung total acquittal ho ni Dilima. Yun ang talagang magiging senaryo ho nito. Napaka-obvious na. Okay? Alam nyo, I think, and this is just my opinion, I hope I'm wrong. I really hope I'm wrong. This freedom of Dilima, since I am in the United States of Jamaica, the freedom of Dilima, I think, is part of the plan of this administration to unite the yellow, the pink lawan, so that in the coming election, the Marcos administration and loyalists will be united with the pink and the yellow. Hindi, kasi alam mo pinakamatindi yan. Alam nilang mabigat ang Duterte. Sorry my English is few, not so much, and not unlimited. Feeling ko kasi alam nilang pag kinalaban nila ang mga Duterte, naturalmente, hihina ho ang kanilang puwersa at magkakaroon ho ng mahahati yung tinatawag nilang 21 million, mahahati yan panigurado, at alam naman nila yun, sigurado ko na mas malakas si Sara Duterte kesa sa kanila, kaya they have to unite with the opposition. Don't ever forget, wala na ho ang opposition, wala na ho silang maipambabato. Si Leni Robredo, nako, mukhang hindi na ho babangon ho yun. So kailangan na ng bearer nitong opposition. And I think ito ho yung kanilang nililigawan. So yung mga Magro-Romualdez, mga tanso na mga loyalistang bulag, sasanib sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Okay? Para sabi nga nila, di ba, politics is addition. Alam naman po natin yan.
So, ito yung feeling kong part ng grand plan nila. And aside from that, I think ang kanilang purpose is to discredit Duterte. Kasi ngayon, ang script na lumalabas ngayon, ha? Ang script na lumalabas po ngayon ay pinag-initan lang o political prisoner lang ang dating ni De Lima, 'di ba? Kaya napalaya siya since wala na si Pangulong Duterte, napalaya na siya. Ibig sabihin parang pinersonal lang ni Duterte itong si De Lima. 'Yun ang pinalalabas nila. So parang pinahihina talaga ho nila etong mga Duterte. Yan ho ang talagang sa tingin ko nangyayari ngayon eh. Kayo na lang po kung sa tingin nyo maniniwala kayo o hindi. Pero ako definitely magmamatsyag talaga ako. This is part of the grand plan na magkaroon talaga ng unity with the yellow, with the pink, at the same time discrediting PRRD by saying, tinan nyo na, inosente yan, no? Pinag-inital lang kasi yan, kaya nakulong. Yan ang kanilang ang kanilang ang script nila eh. Di ba? Isipin mo, sabi nga nung mga nakikita ko komento, nakakabingi ang katahimikan ng administrasyon na ito pagdating sa issue ni De Lima. Nagsalita si Remulla. Si Remulla lang nagsalita na kesyo binibigyan lang nila ng para sinasabi niya na meron lang separation of power. Pero alam naman po natin yung mga separation of power na yan. Huwag nyo na ho tayong pinaglululoko sa Pilipinas. Huwag na ho tayong naglulukuhan. Wala hong separation of power. Kahit papaano, there is influence. I respect the court. But somehow, there would be influence pagdating mo sa mga ganyang medyo ma-political issue. Diba? At the same time, yung humina yung mga evidence to the recantation ng mga witness, malaking ma-justify ngayon yung sasabihin ng korte na bailable, di ba? Kaya antindi talaga. Antindi itong nangyayari sa Pilipinas. Talagang binababoy na nila ang hustisya. Nakalimutan na ba nila? Meron yung hirit dun eh. Sabi nila, human rights daw. Yung parang paglabag daw ng human rights ni PRRD yung ginawa kay De Lima. Sabi ko, human rights? Are you even serious about it? Let's talk about human rights. Yung wife rights ng mga bodyguard ni De Lima na umami naman, 'di ba? Paano na ho 'yun? Asan na yung karapatan ng asawa nung umami na alam mo na, 'di ba? Na bodyguard ni De Lima. Asan yung karapatan ng babae, nung asawa nun? Nawala, 'di ba? Kaya alam mo, hindi ako nadadala doon sa drama nila, yung paiyak-iyak, payakap-yakap ni Ontiveros. Alam mo, wag niyong kakalimutan ha. Huwag niyo yung kakalimutan. Itong mga lintik na dilaw at mga lintik na pinklawan, tandaan ninyo, kahit patay, ginagamit nila sa sarili nilang kapakanan. Kung maalala ninyo, di ba? Yung kay Kian, sinabi mismo nung magulang na niligawan sila nitong mga pinklawan para iparada sa EDSA yung si Kian. Naalala nyo na yun? Ganun no sila katarantado. Huwag mo natin pagbalik-balik ta rin ng istorya. Ganyan no kawalang yaya mga dilawan na yan. Gagamitin kahit patay para lang sa sarili nilang kapakinabangan. Buti hindi pumayag yung magulang. Di ba ho? Buti hindi pumayag ang magulang. Ganyan no sila kawalang nya. So yung drama nila ngayon sa paglaya ni De Lima, payakap-yakap ni Ontiveros, that's freaking, bull, wag na natin sabihin. Baka mamaya maano pa tayo dito, di ba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, they would do everything to unite. Di ba? Nakakatawa. Nakakatawa dahil what you hear from them is puro somehow praises dito sa administration ni Marcos. Di ba?
Na-imagine niyo ho ba, etong mga dilaw at pink, pupurihin ng mga Marcos, magpapasalamat sa administrasyon ni Marcos. Saan ka nakakita niyan? Nung unang panahon, halos yurakan nila ang mga Marcos Tapos, ngayon, ganyan sila. There's something sabi ko nga sa itong mga dilaw, mga pink, hindi prinsipyo pinaglalaban ito. It's more on political issues. Diba? So, anuhin ho nila yan, lulunukin ho nila. Kahit na mapait, lulunukin ho nila dahil para makabalik sa kapangyarihan. Kita naman ho natin itong mga nakaraang araw, di ba? Ang mga nakaraang taon, yung mga na-appoint nang galing ho sa administrasyon ng mga dilaw. Ayun na yun simula na nga ho yun. Tapos ito naman ngayon, kitang-kita natin, yung mga talagang kalaban, pinalalakas nila. Actually, may nagsabi nga sa akin na parang isa sa mga dahilan daw. Ayoko na lang sabihin kung sino to Isa sa mga dahilan ba't napalaya si De Lima. Kasi they need force sa Senate. Tandaan ninyo, ganito lang yan Until Sara Duterte is there as a vice president, there will always be a threat on this government. Sa House, definitely they can impeach Sara Duterte. They can do it. But sa Senate, mahihirapan sila. Kasi nandyan pa rin ang mga tao ni Pangulong Duterte. Kaya suportahan natin mga kapatid, mga kaibigan, ang mga katulad ni Senator Tolentino, Senator Bato, Senator Robin, Senator Go. Dahil I think ito ang mangyayari. They will try their best to take over Senate sa 2025 so that they can easily impeach VP Sara Duterte. Yan walang halong yan. Yan talaga ang senaryo niyan. And De Lima is part of this. I think tingnan nyo. Malamang, dahil sa dramang ganyan, tatakbo ito si De Lima bilang senador. Kita naman natin di ba? Pag tiningnan niyo yung survey ng Senate, medyo dumelikado. Dumelikado ang ilang mga kaalyado ni Pangulong Duterte doon sa Senado. Kaya this is very important. The replacement of senators, naku po, patay tayo dyan pag nadali. Kasi Congress, kanila na Di ba? Kanila. Sabi ni Brown na Pinay, di yan mananalo. Naku po, tandaan ninyo, Smartmatic is still there. Smartmatic is konting pitik, umahagupit, ika nga. Diba? So, mukhang they will do it. Tinan mo Ngayon, ang layo ni no asawa ni Romualdez. Ang layo, di ba? Sa Senate. Pero tingnan mo mga susunod na araw. Mga bibit-bit yan. Papasok. Tandaan ninyo, huwag niyong kakalimutan. Ginagawa ng lahat ng paraan. Itong tingog, ginagamit yung DSWD, ginagamit yung DOLE. May nakita ako lumabas yung sa tupad. Tandaan nyo, ang mga Pilipino, madaling maloko. Magbigay ka lang ng something dyan, paniniwalaan na nila. Alam niyo ba kung paano dinadaya yung mga survey? Ako naniniwala ako na totoo yung survey. Although, pwedeng i-manipulate. Paano ho yun? Hindi nila pwedeng baguhin kung ano yung sinagot ng tao. Pero ang ginagawa nila, inaalam nila, meron silang kukontakin, aalamin nila kung saan ise-survey. Tapos pag doon na nakita nila yung ise-survey kung saan, ang gagawin nila, doon sila mamimigay ng mga benefits, bigas, diyan na sila pupunta mamimigay. Para pag survey doon, maaalala ng tao yung mga politiko na migay. At pag sinabi ng ganun, may conditioning na ho yun pagka lumabas sa survey. Naku, mukhang mananalo to. Diba? Doon na nga lang sa survey na ginawa, sa ratings. Di ba?
marami nagsabing possible naman tumaas si Romualdez, pero at the max is +2, hindi +5. That's medyo imposible daw ho yung +5 o +6 ang itinataas ng biglaan unless you are as popular as Rodrigo Roa Duterte. Pero yung +6, si Romualdez, +1, +2 pwede. Pero imposible ho yung +6. Minamind condition na nila na maganda ang mga Romualdez. Kasi tandaan ninyo, whether it's the speaker, pwede rin pati yung asawa, bit-bit. Kaya we have to really be careful dahil this move na pag ni De Lima, naku po, this changed everything. Binago ho nito lahat. Popogi ho talaga sa mga pink. Huwag niyo kakalimutan, kahit papaano may puwersa pa rin ng dilaw at pink. Actually, di ko nga alam kung tatawag na sa kanila kasi wala na talaga yung puwersa ng dilaw. More or less, mga pink na ho sila. Kasi iba daw, kasi sinasabi nila, iba daw yung pink sa dilaw. Yung pink daw, yung mga bataan na ni Robredo. And all we know, kahit papaano, during the election, pumalo din ng bahagya yung kay Robredo. O, di ba? Kaya ito na. Tapos may nagsabi dito, ayan. But don't you agree, BP Sara and Amy are not like their fathers and brothers? So what's the point, my friend? Definitely, they're not like their parents and brother. Pero, ako naniniwala ako yung kay Amy, yun ang tinatawag na buffer o kaya tinatawag na fallback lang. Na pag nawala ang mga Marcos, after ni Pangulong Marcos, nandyan pa rin ang kapatid niya, anak. Alam naman natin, pag nandyan pa kapatid niya, sa tingin ninyo, pagdating ho sa mga kailangan ayusin, hindi ho kakampi yung kapatid, huwag tayo maglukuhan. Huwag ho tayo maglukuhan. Hindi naman sila talaga totally magkaaway. Diba? Sana naman po medyo magising-gising na ho tayo, ha? Kasi paulit-ulit ko sinasabi, Vice President Sara Duterte, nabudol ka na noon. Papabudol ka ba uli ngayon kay Senator Amy? And maybe that's the grand plan, di ba? Kasi definitely yung mga solid na Duterte supporter, hindi na ho talaga sila boboto dun . Pag nag-unite pa yung dalawa, mahahati talaga ho. Mahahati ako, I'm sorry, but tama na. So, pag nangyari yan, hati. At pag nangyaring hati, baka manalo pa ho ito si Romualdez. Dahil remember, 6 million, kayang-kaya. Ng Smartmatic. Ingay-ingay itong pulis na ito. Alam niyo dito sa San Francisco, ang daming pulis na. Dumami na talaga as in sobrang dami na. Pro-Pilipinas ka ba o pro-Duterte? Ano po ako? Pro-Tech. Alam mo yung Pro-Tech? Tsaka yung program. Din po ako. So, yun lang. Maraming salamat. Magla-live po ako mamayang gabi, ha. So, siguro umaga sa Pilipinas yun. Pero magla-live po tayo every night dito sa San Francisco. Kita-kits ulit tayo. Bye-bye.